Yung topic natin is, in the beginning was the Word. Prosperity begins in the Word. Amen? Prosperity begins in the Word. Ano na kung example? Okay. Kaya yung word talaga natin is matters. Our word matters. O, na-share ko na kanina, pero isang example lang, just want to share. Ito yung ating aircon. Okay. Yung aircon natin. Para magkaroon kayo ng understanding. Okay? Paano talaga siya mangyari? The more you increase in the knowledge of the Word, the more you are sensitive in the Holy Spirit. Kasi Word and Spirit is inseparable. Word and prayer is inseparable. The more you have the Word, the more you spend time in prayer, the more you are sensitive in the Holy Spirit. Okay. Kasi prosperity begins in the Word. Okay. Naalala nyo yung April 12, Sunday, habang nag-worship tayo. Aircon. Mainit na, mayroong aircon. Sarap na kaya dito? Ay! Aircon. So may nakita ba tayong aircon? Wala. But in the Spirit, mayroon tayong nakita. Okay. Because we saw the need. God supply all our need. So pag need yun, na-identify yun yung need, and then, pak! Nakita mo na in the Spirit. So anong ginawa natin? Mouth. We call the aircon. Let there be aircon. So, ang sabi ko, Lord, thank you. Next week, mayroon tayong aircon. 19. Pero dahil ando doon tayo sa iba Sambales, so hindi siya na-focus kasi mayroong gagawin si Lord. 19, anong ginawa natin nung 19? Unction ng Holy Spirit to invite you to be part dito sa aircon. Kaya mayroong tayong mga pledges na 64,000 plus. Tapos yung plano natin ay iba yung Daikin yung item, pero we keep on seeking God and God give us wisdom. So, dumating siya. 24. So, kung titingnan natin from God showing us the need, 12, in just 12 days, manifested. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Then how? Mayroon ba tayong pera? Wala pa eh. Nasa mga bulsa pa natin eh. Nasa papel pa. That is supernatural. Nala natin yung series natin, you do the natural, God would add the super to produce the supernatural. Ito yung gusto ni Lord na ma-experience natin sa buhay natin habang andito pa tayo sa lupa. We are not trusting on our wealth. We are not trusting what we have. We are trusting God because God will give us the wisdom how to get His things so that we may enjoy it. God give us all things to enjoy. Light and easy. Amen? So, isa po yung example. Kaya hindi, alam nyo, the more na naintindihan ko yun, the more na unawaan ko yun, the more na, ito lang pala.
ito lang pala. Instead na dito ako. Kasi ito yung talagang totoo. Ito talagang totoo na magbigay ng peace. Ito talagang totoo ng totoong masayang-masaya pag nakikita mo, nakangiti ka kasi walang pressure. Light and easy. Yun yung kailangan marinyo ng mind natin. Because God give us already. God, He give us all things. Kaya kailangan natin yung ating coma, yung mind kasi natin, alam mo yung, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, may narinig na preaching, di ba death? Di ba death? Dalawang death nangyayari yun, spiritual death, at saka physical death. Pero hindi siya automatic. So nagkaroon ng comatose. Kaya ang mga Kristiyano, na wala pa kay Kristo, nasa comatose. Ngayon, nung nakay Kristo ka na, nasa coma ka pa rin kasi hindi mo pa talaga naunawa ang buhay ka pero hindi mo pa nakikita. That's why we need the Word of God. Di habang buhay, nasa comatose tayo. When the truth comes, unti-unti mo nakikita kasi yung nakakoma, hindi ka agad yun eh. Unti-unti nagkaroon ng liwanag. Naalala ko yung tatay ko, nagkakoma dati. Nag-ano siya, na stroke. Tapos ngayon, nung nandoon na sa ICU siya. Tapos talagang nag-coma siya. Pagkatapos ngayon, I am favorite ng tatay ko kasi talagang best friend kami ng tatay ko eh. Magkakasundo kasi kami. Kahit lagi akong nabatukan, pero magkakasundo kaming dalawa. Ngayon ang nangyari, pumunta ako sa ICU. Wala pa siyang malay. Pumunta ako. Doon siya nagkaroon ng malay. Tapos maya-maya, mayroong paring pumunta, nakaputi. Pero ako yung nauna. Tapos sabi niya, may pari daw nagpipre sa kanya. Pumunta daw, nakaputi. Sabi ko, hindi, ako yun. Hindi talaga sa naniwala kasi yung pari daw, hindi ako nga yun. Ibig sabihin, nasa comatose pa siya, pero nagre-recover, pero hindi talaga niya identify na ako yun, pero ako talaga yun. Kahit ano nga, namatay na lang siya, hindi talaga siya naniwala na ako yun. Nako natin, spiritually ganun. Mayroon kang nakikita, pero hindi ka niwala kasi iba yung pinapaniwalaan mo na hindi ngayon. Kasi yun yung pinapaniwalaan mo, yung kasi yung nakikita mo. Kahit anong explain mo, hindi kasi ito talaga, ay hindi nga. Ito, so kahit anong gagawin mo. Pero habang buhay, may hininga, may pag-asa. Kaya yun yung trabaho, yung ginagawa ni Sen, para tayo, yung mga believers na tinanggap na siguro, nasa coma pa rin. And praise God for the Word. Kaya yung Word of God, kailangan natin ma-renew yung mind natin through the Word of God. Amen. Hallelujah. Sa Proverbs 10:22, punta tayo muna doon sa Proverbs 22. In the beginning was the Word, right? So Proverbs 10:22, hallelujah, dito tayo nag-enong nakaraan. The blessings of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Tingnan natin sa AC translation dyan. Basa. Anong sinabi? Basa ulit. Ano yung unang word? If. Is this the old covenant or the new covenant? Old. So, ano nangyari sa F? Ano nangyari sa F? If the Lord blesses you, you are really rich. Hard work will not make you any richer. Pero tingnan mo yung mga tao, yung mga nakoma pa. Trabaho ng trabaho, halos
Kita natin yung sa kaghapon. Hard work will not make you rich, any richer. Kung yung pagtatrabaho mo para kumita ng maraming pera, hindi yun magpapayaman sa'yo. Ang pagpapala ng Diyos ay magpapayaman sa'yo. Ano sinabi doon? Natin noong nakaraan, 2 Timothy, 2 Corinthians 8:9? Sige, 8:9. Tandaan natin yung if. Okay, sa 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Easy translation. Ha, ha, ha. So hindi na if you are already blessed, God made us rich. You know that our Lord Jesus Christ is very kind. He was rich, but He made Himself poor. For what? To help you. So then, because He became poor, you could become rich. You are rich in NLT. Hanapin ko lang yun. NLT. Oh, ha, ha, ha. You know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sakes He became poor, that by His poverty He could make you rich. You are rich. We are rich. Kaya kailangan natin ma-renew yung mind natin. Kagaya ito sa example kanina. Kailangan natin ng Word of God. Ano bang sinabi ni Lord? Yun yung i-claim natin, yung tayuan natin, yun yung i-confess natin. We believe God because the moment we believe, He will fulfill it. My God will supply according to His riches in glory in Christ Jesus. God will supply. We cannot supply our needs. Pero alam mo, nung nalaman ko na gano'n yung amount, tapos credit card ang ginagamit, praise the Lord sa credit card. Sino nagbabayad dyan? Bangko. Zero interest. That's the favor of the Lord. Kasi isang kausap ko, cash. Oo, kaya natin. Kalahati, pero bigat. And that's the favor of the Lord. And then naglalakad-lakad ako, sabi ko, Lord, one day, pag meron tayong mga pangailangan, cash lahat. Look, faith to faith. Dati hindi ko nasasabi yun. Dati hindi ko na-desire yun. Pero ngayon, nung nangyayari, Lord, isang araw, ayoko. Because I know my identity. I know what we have. I know who we are. It's not automatically done. As we grow in the Word, our faith will grow, our knowledge will grow, our confession will grow. It's according to our faith. And then, kanina kahapon, nakikita ko, oo nga, Lord, no? Yung dati, 40,000. Ito, Psalms 103. Nag-increase na. Thank you, Lord, for our building. God is helping me to rise up my faith for the new building. It's according to your faith. Tatrabahuin natin yun. Alam mo ba, si Lord yung nagtatrabaho sa atin. God is working in our belief. He's helping, working in our believing. Because the moment we believe, God can work with us. How can two work together if they are in agreement? Kung ngayon, kaya mo nang mag-agree doon sa gusto ni Lord na gagawin mo, now He can work. God is not waiting. So yung nangyari yung unang umpisa, nung unang quotation, 2 aircon. Tapos wala akong umpisa. Sabi ko, ano bang ginawa ko dito? Wala akong ginawa. And then I keep on hearing in my spirit, unless you will not move, God will not move. Talaga, okay Lord, saan tayo pupunta? Kailangan kong mag-move para ka mag-move. And this is a supernatural. Hindi siya nanggagaling dito. Through hearing and hearing the preaching and prayer and acknowledging God. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. You are rich. So the link between the word and light. Balikan natin sa John 1:4-5. Ha, ha, ha. Hallelujah. You know, nagbebenta ako ngayon ng word. Nagbebenta ako ngayon. In Him was light.
In the Word was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. When the light, the truth, enters in. Ngayon, nagkaroon ako ng faith. Sa manibagong space na dineclare ni Pastor Joe. Mayroon na din akong notebook doon. Kailan ni Pastor Joe dinideclare yon? March 15. And then, itong date na to, itong narinig ko, itong date na to, itong scripture na to, itong date na to, ito. And then, naglagay na ako, ito din yung mga seed. Because you cannot get what God will give you without seed. So, nag-start na ako magtanim ng seed. Okay, Lord. Thank you. Okay, bigyan mo yun. Okay, Lord, magkano? Okay, Lord, ito'y seed natin para sa new space. You have to track it, record. Amen? Kasi habang ginagawa yon diligently, faithfully, makikita mo yon. One day, it become a testimony kung paano siya nangyayari. Yung kay Lord, hindi how to have things, but how you get the things. Amen? It's by faith. Hallelujah. So God's word brings light. Light means revelation or the ability to see things. Light means revelation or the ability to see things. Okay. Ngayon, kung wala yung light, wala yung revelation, paano mo nga ngayon makikita kung anong gagawin mo? Hindi mo makikita kung anong gagawin mo. Psalms 119, verse 130. Tingnan natin. Ha, ha, ha. The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. So saan yung word natin? Di ba sinabi sa Proverbs 3 or 4:20, my child, pay attention to my word. Incline your ears to my saying. Sa NLT, let them penetrate down in your heart. Yung word, i-allow natin na magpipenetrate. Because it is health and healing to those who find them. And then sinabi niya, the issues ng buhay po natin ay nasa puso. So ngayon, kung yung word of God, ina-allow natin na magpipenetrate dito sa heart po natin, merong liwanag. May mga situations na hindi mo maintindihan, but if you allow the word of God penetrate in your heart, then that word will give light to you. Yung pala yun. Ito yung gagawin ko. Pero pag walang light, dito ka magre-rely. Lahat ng ginagawa mo, at the end of the day, di ka satisfied. So when the light comes, you are sitting in a light zone, in a high light zone. When you sit under the anointed teaching and preaching of the Word of God, when we sit under the preaching of the anointing Word of God, the entrance. Kaya makikita nyo. Alam niyo kung pumupunta kayo dito talagang gusto nyo makakarinig? Isang word lang. Solved na. Mayroon kayong situation? Tandaan po natin, the Holy Spirit will not lead us into confusion. Pag confused ka sa mga bagay-bagay, hindi yung kay Holy Spirit. Yung unang quotation natin ng aircon, pagising ko sa umaga, gabi pa lang nagsend ng quotation. Kapastora, okay, go na tayo bukas. Tapos sinabi kong go na tayo bukas, wala akong peace. Tapos nung wala akong peace, tinanong ko kagad ang sarili ko, anong ginawa ko? Kasi minsan ganun tayo, dapat, alam mo, dapat bold ka talaga, honest ka sa sarili. Wala akong peace. Ano bang ginawa ko? Wala. So nakita kong wala akong ginawa, biglang nag-flash, Matthew 6:7-7. Oo nga. Once na magtanong ka, mayroong word. Oo nga. Matthew 7:7. Ask and shall be given. Seek and you'll find. Okay, nag-ask. Given. Did I seek? Did I not? Wala yung dalawa Madaling araw pa lang.
Sorry ha, hold muna natin yun. Wala akong peace. Kailan ko mag-seek. So, hindi ko sinabi kailan ko mag-ask. Kailangan ko mag-seek. Kasi nakita ko, hindi ako nag-seek. Hindi ako nag-inquire. Hindi ko ginawa yung part ko. Kailangan ko mag-seek. Hold muna. Prayer, Lord, okay. Anong gagawin natin? O nga, Lord, hindi nga ako nag-seek. Hindi nga ako nag-canvas. Hindi nga. Hindi nga. Eh, paano ko nga malalaman? Oo nga, Lord. Automatic. On that day, travel na. Mag-pray ka, tapos nagtanong ka, pagkatas binigyan, ayaw mong gawin. Ano yun? Nagtanong ka pa. Tapos nung binigyan ka ng instruction, hindi ka naman gumalaw. Anak ka na, ito yung mga minsan sakit natin eh. Kaya di tayo makausad. Sa tingin mo, sasagutin ka pa ni Lord. Hindi na, nagpatong-patong na sa utak mo. Kaya bukas mo kalawa, hindi mo na alam. Ang dami mong gawin, hindi mo alam kung ano gagawin. Eh, talagang wala. Di balik ka talaga uli sa notebook. Balik ka uli. Yun na naman ang tagal. Kasi, kumbaga, kung file pa yon, ang daming pending eh. Kaya, hahanap ka naman, bubuting-ting ka na naman. Kaya nagkakos siya ng delay. Nakuha natin. Tapos yun na. My life. Wisdom. Favor. Tapos ito pa yung favor. Okay, Lord, ganito ang gagawin natin. Hiram ako ditong pera, hiram ako dito, hiram ako dito, hiram ako dito. Para mabayaran yung isa. Doon ako nakafocus. But praise God for the Holy Spirit. Di wala akong nahiram. Sa Metrobank ako nang hiram. Zero interest. And that's the favor of the Lord. Tas hindi siya nagpatong-patong. Kasi meron pa tayo ito, 3 months. Buy now, pay later after 3 months. Bayad muna siya. Oh, galing, talino mo talaga, Lord. Galing mo talaga, Lord. That's how He will help us. Pag mag-seek tayo, alam niya anong gagawin, mayroong wisdom. Ikaw na lang ay, ang galing. Praise the Lord. Di ka, kahit pagtulog mo nakangiti, hallelujah, Psalms 103. Tapos kaninang umaga, kagabi compute ko, tapos kaninang umaga, ano? Psalms 100, praise the Lord, Psalms 100. Yun yung gusto ni Lord. Then, pagdating na mong problema ka nung pambay, Lord, nakuha natin, wala na, tapos na. Because, alam mo, the entrance of His Word give us light and it will simplify our life. Hindi naman problema ang pambayad. Psalms 100, tapos na. He forgive our sins. He paid it already. Ito, paano ang pera darating? Kasi minsan ganun eh. Hindi mo na problema yun. Because it's not our business anymore. It's His job. It's not our job. Kuha natin. Kaya, yung mga bagay na hindi siya magpapagulo kasi ginawa mo yung word niya, ginawa niya yung instruction, meron kang word, tapos na, bayad na. Hindi mo na isipin yung pambayad. Bakit? Siya na magbayad. Kasi hindi na yun natin trabaho. You do your part, then God will do His part. The entrance of His word give us light, and it will simplify our life. So as you hear God's word, you get revelation, understanding. The purpose of revelation is you can walk in it. Deuteronomy 29, meron akong narinig na nabasang libro na once na hindi ni-reveal niyo ni Lord sa'yo, huwag mong problemahin. Deuteronomy 29:29. Hallelujah. The secret things belong to the Lord our God, but those who, basa,
Sige, Tagalog tayo ate. Tagalog. Mukhang nilalamig to dito. Ayaw namang magsalita eh. Sige, malamig ditong banda eh. Dati maingay to dito eh. Mukhang dito tayo. Nilalamig na dito. Parang nag-frozen na eh. Nagmamantika na to dito eh. Nagsisebo na eh. Dati no may mantika pa, maingay eh. Ngayon, nagsisebo na oh. Okay, basa! Go! Okay. Alam mo paano ma-simplify yung life natin? Kung ano lang yung ni-reveal ni Lord sa'yo, yun lang. Yung mga bagay-bagay na hindi niya ni-reveal, huwag mong poproblemahin yun. Ginawa mo yung pinapagawa niya, okay, gawin mo lang yun. Then the rest, hindi mo na problema yun. And that is trust. That is belief. Amen? Because behind the scene, pag ginagawa mo yung understanding na yun, yung revelation na yun, pag naunawaan mo yun, behind the scene, God is working. Hindi na talaga natin yung trabahuin. Kaya sinabi niya, there is rest when you believe. Because you are not trying it to happen. The moment you believe, boom, tapos na. Amen? So once light or revelation comes and you walk in that light, darkness must flee. Light always overcomes darkness. So once na mayroong revelation, tapos na. Kapatid, magkano lang buwan yun, month yun? 3,617.71. Light and easy. May pressure ba? Sino ang provide? Si Lord. So yung titingnan natin, pag sumusunod tayo sa plano ni Lord, hindi mabigat. Itong cellphone natin, kailangan natin, binili natin cash, tinignan ko 31,000, cash. Straight payment. Light and easy. Bakit? The more you know God, the more you know who He is, the more you know what He wants in your life, God will always provide. Pahiram nga dito. Mukhang kailangan natin itong maano. Sino ditong gusto ng pera? Yung iba ayaw eh. Mukhang taga-production lang yung merong gusto ng pera. Sino dito gusto ng pera? Hindi naman kayo mukhang pera. Okay, ulitin ko. Sino dito gusto ng pera? Dito ayaw nila eh. Okay, gusto ko ah. 1, 2, really. Yung totoo talaga, honey, Sino dito gusto ng pera? Maraming pera! Okay, gusto nyo? Ang pera ay para sa plano ng Diyos. Oh, ayun nyo na ngayon gusto ng pera. Kasi tayo gusto natin ng maraming pera para sa atin. Pero ang pera ay para sa plano ng Diyos. The more you think about money, the more it hard to come. Kaya gagawin mo, trabaho ka na hard work para magkaroon ng, kanina scripture ba? Hard work para magkaroon ng pera, the more na wala kang pera. Kahit na ilan pang trabaho mo. Because you are chasing the money. The more na mahirapan ka sa pera. The more you think about money, the more it hard to come. The more you think the plan, because money is for the plan, the more money will come. Because money is for the plan of God. Amen?
The provision of God will always be there as you obey the plan of God. So kung hindi ako susunod sa plano ng Diyos, ang mangyayari, hahanapin ko yung maraming pera. Kahit anong hanap, wala akong makikita. Pero pag susundin ko yung plano ni Lord, susunod ako. Anong gagawin? Dahil sumusunod ako sa plano ng Diyos at sinabi ng Diyos na ang pera ay plana sa plano, kaya pag ginagawa ko yung plano, ando doon ang pera. Ha ha ha! Because money is nothing but a tool. Money is your servant. Sige, tingnan natin, Mark 11:24. I think nasabi ko na to dati, pero parang merong angsyon ngayon. Mark 11:24, tingnan natin. Kayo, 24. Sige, kayo po yung magbasa ha, Mark 11:24. Basa! Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Meron ba kayo nakitang pera dyan? Ha? Wala, di ba? Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So, walang pera dyan. Hindi siya nagme-mention dyan ng pera. Anong mention dyan? Pananampalataya. Ito, nagkukumot na. Pananampalataya. Kaya mo, mayroon akong 13 kumot dyan, nakahanda para sa inyo. Pero sa sunod ngayon lang yun ha, pag sa susunod yung punta, magdala kayo ng kumot nyo. Huwag lang ng unan ha, kasi magturo tayo. Praise the Lord. So nakita po natin, okay, poverty is the result of darkness. If a person is down in life, he is not down because of bad luck. He is down in life because of lack of light or not walking in the life he has. No. Mayroong word, wala kang pera. Pagkatapos ngayon, ang ginawa mo, binigyan ka ni Lord ng instruction, hindi mo ginawa yon, what happened? You live in darkness. Pero the moment you follow the instruction, light will come. Unti siya magliwanag. Kapatid, kahit anong gagawin talaga natin, pag hindi ka mag-obey, walang mangyari. Amen. Amen. We need to obey. When light comes, revelation comes, just do it. At unti-unti nating makikita. Amen? If we are going to walk in God's enduring prosperity, there are some things we have to let go. We have some things we have to let go of, some things that we have trusted in, like your ability to do it yourselves and make it happen. It might work for a while, but it will not for long. No? Nasubukan mong gumawa ka with your own ability at nag-work siya, but it's just for a while. It will not last. Pero pag sinusunod mo yung plano ni Lord sa buhay mo, the plan of God is increase. The plan of God is progression. Hallelujah. From light to light. The path of justice become brighter and brighter. Pero pag hindi natin sinusunod, ginagawa niyong nireveal, ito lang, magre-rebuke talaga ako ngayon. Ha? I'm sorry ha, pero kailangan. The Word of God is used for correcting, rebuking, and training. Please, don't do it anymore. Na yung sinasabi mong ito yung naririnig mo kay Lord, ito yung pinapagawa ni Lord, and then you're not doing it. It's dangerous. Excited ka. Ito yung pinapagawa ni Lord sa akin. Ito yung pinapagawa ni Lord sa akin. Ito yung pinapagawa. Then at first, you are so excited. You're on fire. Bukas makalawa.
is dangerous. You are using His name. You are saying that you heard it from the Lord. And you are not doing it. Because faith has action. If you are really hearing it from the Lord and you honor God, you believe God, then there should be an action and then there should be a God result. Huwag tayong lagi masabi, narinig ko kay Lord, itong sinabi ni Lord. What's the result? Sino yung Lord mo? At kaninong pangalan ginagamit mo? Yung technician natin kahapon, kausap ko siya dati, nung nakaraan, pumunta. Nag-usap kami, hindi na ako binalikan. Isa kalakad-lakad ko, text ako, wala talagang reply. Lakad ako, lakad. Nakita ko siya. Kuya, di mo ako binalikan ha. Ang daya mo kuya, di mo ako binalikan. Oo nga, pastora, ganito, ganyan. Medyo nainis ako kunti. Siyempre, inano ka, ini-Indian ka eh. Nung sunod kong ikot, nakita ko ulit siya. Ayaw ko sanang pansinin, pero hindi po pwedeng hindi pansinin. Pastora, ganito, ganyan. Saka na lang, kuya. Ganito, ganyan. That was a test. Kasi yun nangyari, siya nga talagang kailangan. Dito siya kahapon, nung isang araw, dito siya nagtatrabaho kahapon. Tinulungan, babasa ako ng libro, nag-assist, tapos tagaganon ako ng hagdanan niya kasi baka mahulog, tagaganon. Tapos yung last na, doon na siya nag-ano, sabi niya, alam mo, parang pasikrito, alam mo, sabi niya, ang bait mo. Bakit kuya? Nag-observe lang ako sa'yo. Nag-observe lang ako sa'yo. Sabi ko, talaga kuya? Tapos sabi ko, ganun talaga kuya yung leader. Kailangan mong gawin ang lahat. Sabi niya, ganun. Inisnab niya ako. Ini-India niya ako. Muntik na akong mapikon. Ayaw kong pansinin. Pero bukas makalawa, siyaling din pala. O ngayon, nag-observe siya. Kaninong glory? What if kung napikon ako? What if kung nagtaray-taray ako? I insist siya. Born again tayo. Praise the Lord, meron siya nakikitang na-appreciate niyang born again. What if wala siya nakikita? Sinong sinisiraan nating image? Kahit papaano. Kaya siguro nag-alanganin siya pumasok dito eh. Kasi di ba bawal sila pumasok sa mga ganito? Pero praise God. Mayroong ginawa si Lord sa kanya, mayroong ding ginawa si Lord sa akin. Hindi man ako nagpipreach sa kanya, pero meron siyang nakikita. Ay, pinatugtog ko praise and worship. Sabi niya, naggaganyan din kayo. O kami, sabi niya, choir din ako. Nakuha niyo? Because we're in the light. Na hindi yung sinasabi mo, mayroong sinasabi ni Lord, tapos sinasabi mo, pagkatapos, kahit yung mga tao, kahit taga-church mate mo mag-observe, ngoling, di na lang buuhin, ngoling. Kayo na lang magbuo. Dapat hindi ganun tayo. We should be honest. Kasi the more na ni-reveal ni Lord yung truth na yon, kahit paano by faith nilalakaran natin yung bukas makalawa magliliwanag ka. We are the light and salt. Amen. Kaya ano mangyari? It will cause us to rise up. Magra-rise up tayo. And the people around us will continue to rise up also because of your testimony. Because of kahit hindi na tayo magsasalita, pero sa pamagitan ng may mga tao, kapatid na nag-observe sa atin.
Lalo na pag pumupunta kayo dito, identify nila yun eh. So we are the representative ni Lord. So practice natin yung liwanag, kahit paunti-unti lang, sa sarili natin. Pag meron sinabi nila, sige, gawin ka agad, yung puwit mo, hindi yung, hindi, ano ka agad? Action ka agad. Kasi pag hindi natin ginagawa yun, hindi mo exercise sa sarili mo, hindi mo exercise yung sinasabi ni Lord, wala, bukas makalawa, hay nako, mag 2027 naman, ganun pa rin. Hindi siya okay. Hindi siya okay. Amen? Hindi siya okay. Ito yung makagandahan. Because when we walk in the light, nasa taas ka, malayo pa lang, kita mo na kaagad yung kaaway. Kasi hindi mo siya makikita in the spirit. In the natural. Alam mo, ito yung na-experience ko. Tayo po talaga pala ang magbe-benefit. Kasi, pag mayroong mga challenge na darating, maramdam mo in the inner man. Mayroong discomfort, mayroong contraction dito sa loob, mayroong ganito. Tapos ngayon ang ginagawa ko pag mga gano'n na, ayun, ramase kelemonda, ramaso koroma. Kasi hindi mo pa siya nakikita in the natural. But there's something in the inside na parang mayroong contraction dito, parang mayroong something na mabigat dito sa loob na, ramase kelemanda, yamao, thank you Lord. Tapos biglang papasok yung pamilya mo, papasok kayo, yung mga mukha nyo, talaga naman eh. Hindi ko man kayo sinasampal physically, pero in the spirit, boom! Ramaso Koromonda Yamasa. In Jesus' name. Hey, Sokoromonda Damasoko. I speak life to you. I plead the blood. Satan, take off your hands over his life in Jesus' name. Ramaso Koromonda Yakasa. Pero kung hindi ka built up, ay puro na tayo dito drama. At ang nangyari, puro kontrabida. Walang bida. So, di ba? Gulo lagi kasi puro kontrabida. Pero kung alam mo kung saan ka, in the spirit, Rama, Sokolomonda, Yamanza, I plead the blood of Jesus. Get out over his life in Jesus' name. Kapatid, kahit malayo tayo in the spirit, naku, alam ko yung mga drama nyo. Tapos pagkausap ko kayo, talaga naman, ayan na, lumabas na. Gusto ko yung sinabi ni Jason kanina. Yung, ano yung sinabi ni Jason? Yung pastor is gamit na gamit. Gamitin niyo ako. Magpapagamit talaga ako sa inyo. I am God's gift to you. Kaya wag niyo, alam mo yun, gumagawa kayo ng hindi maganda, kaya pag nakikita niyo sa pastora, ganun na. Hindi na mag-usap tayo. Kasaya mo na kaganon ka na. May shame na. Kasi meron kang ginagawa na alam mo in the spirit, alam ni pastora, kaya ganun ka na. Tama. Spirit tayo eh. Si Kuya Zion nga, hindi ko na lang sasabihin. Na-discern ko Kuya Zion eh. Praise God, ginamit mo ako kagabi. O di nakalaya ka. Pati kung ginawa mo, pagbalik mo, Zion, ganun ka na. Iingatan natin yung sarili natin.
Kasi whether you like it or not, maraman talaga ni Pastora. Because we are, sinabi ni Ana kanina, there's no distance in the Holy Spirit. Kaya sabihin. Amen? Yung hindi mo sasabihin, tapos nakaganon ka na. Kasi nakukondemn ka na, nagigilty ka na kasi may ginawa kang hindi ka, ito yon. We're talking about rebellion. Matapos na tayo. Pagtakot kayo sa pastor nyo, nagtatago kayo sa pastor nyo, si Satanas yun. Bakit kayo nagtatago? Bakit hindi ko sasabihin? Kasi, yun yung dark. Kasi, tayo mismo, alam natin yun na mali. Kaya nagtatago ka kasi, alam ko, pag malaman to ni Pastora, ayaw niya. Kahit na hindi niya malaman, malalaman niya talaga eh. Sabi mo, bakit Pastora malalaman mo? Sige, sagot, tanongin niyo ako. Dahil may resulta. Lahat ng ginagawa natin mali at saka hindi mali, may resulta. Pag mali, hindi maganda. Pag tama, maganda. Hindi yung resulta. Kaya nalalaman, tapos ganun ka no. Statwa ka na. Para kang parang ganun pagpasok dito, ganun Tapos, parang walang kakilala. Labas. Ako naman, magulat ako. Asan na yun? Parang kilat. Gumagano lang. Gumagano lang. Huwag yun. Because we are family. Diba? Praise God. May nangangailangan yun. Kaya gamitin niyo ako, magpapagamit ako sa inyo. Hindi lang sa kalukuhan. And this is the love of God. Gusto natin sa plano ni Lord, di ba? Kaya gawin natin para ma-enjoy natin talaga yung pagpapala ni Lord sa buhay po natin. Kasi bakit? May plano si Lord. Di ba? Ang gusto natin na ma-fulfill yung plano ni Lord. I-please natin si Lord sa mga buhay po natin sa pamagitan ng ating pagsunod kay Lord. Amen? Are you blessed? Are you happy? Amen? Mayroon kayong napupulot? Gamitin niya ako. Amen? Magpapagamit talaga ako sa inyo. Because that's the reason why I'm here. Okay? Mayroong grasya ni Lord na binigay, anointing ni Lord na ini-impart, kumbaga, inano ni Lord para to help you. Amen. Hallelujah. Kasi kung yung ginagawa ko yung lagi ko sinasabi, I acknowledge Pastor Joe is my pastor. Talagang, I see to it na yung mga nanarig kong preaching, ginagawa ko yun. Kasi yun yung mind ko na, kahit hindi ko sinasabi, malalaman niya alam niya Because there's no distance in the Holy Spirit. Amen? Okay, nangyayari, tuloy-tuloy, walang aberya. Tuloy-tuloy. So, receive lang, tapos gawa, receive, gawa, tapos merong inaayos, sige, aayusin natin, Lord. So, hindi ka na madadala dun sa, sa five-folds ministry kung talagang ginagawa natin. We should be honest to ourselves. Amen! Sige, tayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Be led by the Holy Spirit. Amen? Ha, ha, ha. Basahin ko lang dito. Sinabi dito. I think nabasa ko to last week. When you start walking in the light that you have, when you start walking in the light that you have, when you start walking in the revelation that you have, you are moving above the enemy radar. The devil will be left in a still pains and a tailspin, trying to figure out what just happened. As you arise supernaturally, the darkness won't be able to figure you out. So yun lang talagang kailangan natin. Stay in the light, stay in the revelations of God. Kahit anong gagawin ng kaaway sa buhay po natin,
talaga naman, no weapon formed against us will prosper. Amen? We are covered by the blood of Jesus. At sinabi natin kanina, basa natin that the word of God is our shield. Hallelujah. Father,